before. Napakainit. Ito naman yung after. Ayun. So, kung mapapansin nyo, napakatahimik na niya, no? Hindi na siya yung sobrang ingay pag pumipreno. So, ano nga ba ang dahilan kung bakit nagkakaganito? Problema mo rin ba yung ganito? Yung napakaingay pag nagpipreno sa may harapan ng caliper? Ayan, ano nga ba ang mga rason kung bakit nagkakaganito yung tunog nito? At minsan naglalak. Okay? So, eto, magpapalit tayo ng brake pad. So, pang wave 110 ang ilalagay natin dito sa SYM100. No? So, take note, SYM100 yung papalitan natin. So, ito pa yung stock na pa niya, brake caliper, no? Yan. So, paklasin na natin. Yan. Yung dalawang bolt. Tapos, ito. Ngayon, dito makikita nyo, sobrang dumi na nito. At saka manipis na rin yung brake pad. Kaya, papalitan na rin natin. So, isa pala sa mga cause kung bakit nagkakaganon ito, dahil marumi na po yung piston nito. No? So, pagka-preno mo, minsan hindi na siya bumabalik dahil nga sa sobrang dumi. Kaya, eto, hindi lang tayo magpapalit ng brake pad, lilinisin din natin yung buong caliper para balik sa kondisyon itong brake caliper natin. Kaya sa mga nakakaranas ng ganito, yung may maingay sa pagpumipreno, so check nyo po yung brake pad nyo tsaka yung piston ng caliper ninyo. So ayan, tanggalin natin yung mga nakalagay. Ito. So ito, matatanggal na natin yan pagka natanggal natin tong dalawang Allen bolt na to. So, gamit lang kayo ng 5mm na Allen bolt. Yan. So, ang kailangan nyo lang dito is 5mm tsaka 6mm, no, na Allen bolt. So, yan. Para matanggal natin yung dalawang brake pad. So, mamaya ako compare natin kung ano yung kaibahan. So, kitang-kita nyo naman yung mga sobrang dumi sa loob. Ayan. So, tanggal na yung isa. Dahil umurong na yung natin, Allen bolt, kaya makakalas na siya. Ayan. So, kita nyo naman, gastado na. So, palitin na talaga to, no? Ayan, tanggalin na natin. Tapos, ito, kailangan nating mabaklas to para maalis natin ng buo yung isa pang brake pad. Okay? Ayan. So, kapag ganito ang kondisyon ng ninyo, so, itabi natin yan. Kapag ganito yung kondisyon ng mga piston nyo, at ganyan nakarumi sa loob, panigurado, ang kasunod nito maglalak na yan. So, lagyan natin ng Surecar or pwede ring WD-40 para medyo lumambot siya mamaya. Tapos, gagawin natin, pipreno-preno natin, no, para lumabas yung piston niya. So, kahit isa lang ang lumabas dyan, okay lang mga bro, dahil mas maganda sana kung sabay yan Kaso, pag hindi lumabas yung isa, okay lang yun. Malilinis naman natin. Importante, umangat lang ng konti. Ayun. So, yan. Tapos ito, hindi natin matatanggal kasi hindi natin masyadong mapaangat. So, tanggalin din natin yung sa may banjo bolt niya, sa may banjo hose. Tanggalin din natin. Tapos, lilinisin na natin yan gamit ang degreaser. Ayan. So, degreaser ang gagamitin natin, hindi gasolina, no? So, dati kasi, gasolina ginagamit ko dito. So, ngayon, naisipan ko, degreaser na lang. Mabilis din naman to na maglinis, no? Tsaka effective siya. Ito yung ginamit natin sa NMAX So, ayan, linisin natin. Tapos, ayan, brush lang ng konti. Tapos, mamaya, lilihain natin itong mga piston. So, tanggalin din natin itong pinaka-tensioner niya. Yung brake pad na parang pinaka-tensioner ito Ito yung parang nagbibigay ng tension dun sa brake pad. Ayan, so, tanggalin natin. Lilinisin din natin yan mamaya. Okay? So, yan. So, huwag niyong hayaan mga bro na kapag nakaramdam na kayo ng sintomas na maingay na yung caliper nyo pagka pumipreno. Tsaka minsan, hindi smooth yung play nung gulong. Talagang naglalak. Naku po, ako, na-experience ko na, no, hinayaan ko siya ng matagal na ganun. Tapos, biglang naglock sa kalagitnaan ng biyahe. Naku po, sobrang abala. Sobra akong naabala nun. Muntik pa akong madisgrasya. Kaya, magmula nun, sabi ko, pagka na-experience ko po ulit to, naku, aagapan ko na agad. Na-encounter ko ulit.
dito sa SYM 100 natin. Kaya, ayun, hindi ko na siya pinatagal pa, no. So, ito, lilihain natin to ng 1,000. Yan, para matanggal lang yung mga kalakalawang, no. Yan. So, tiyagaan lang talaga sa paglilinis para maging smooth, no. Ayun, so, kahit hindi nyo naman matanggal yung buo yung mga marks dyan na kalawang, pero mahalaga kasi dyan, maging smooth lang siya, yung walang sumasayad. Ito, lilinisin din natin, no. Lilihain din natin. Tapos yung sa ilalim, lalagyan natin ng oil or grasa, no. So, ang dati kong nilalagay talaga is oil noon pa man. Or minsan, grasa din pwede. Pero pinaka-effective sana grasa. Problema, wala yung grasa ngayon dito. Hindi ko mahanap kung, hindi ko alam kung saan ko nalagay yung maraming yung national na high temp na grease. So, sa bagay sa akin naman to, okay lang. Oil lang ilalagay ko mamaya. Pero pagka mahanap ko yun, uulitin ko tong proseso na to, tsaka grasa na ang ilalagay ko dyan. Okay? So, linisin muna natin itong, na to, pinaka-lock na. Lock din to eh. No? Lock, ito pala yung nagbabounce, no? Yung sa may bracket. Okay? So, linisin din natin tong mga, bracket, tsaka yung mga ibang bolts. Yan. So, wala tayong palalagpasin dyan. Hindi nyo man malinis ng sobrang linis gaya ng dati. Okay lang, importante mabawasan lang talaga yung mga dumi-dumi, no? Para hindi na mag-penetrate ulit. So, gaya ng sabi ko mga bro, pagka nakaramdam na kayo ng mga ganung sintomas, parang ganito, maingay, asahan nyo ang kasunod yan, pwedeng mag-lock yung caliper. Nako po. Experience ko na yan. Experience na din ng kapatid ko yan, na-disgrasya rin siya. Kaya magmula noon, naging na yun. Palatandaan ko na yun. Ito, hindi rin natin palalagpasin itong sa niya yung, ito yung dinadaanan ng tawag dito, brake fluid pagka nagbi-bleed. Itong bleeding screw na to. Ayan, so kumuha ko ng string ng gitara ko, tapos lilinisin natin siya gamit ang string. Ayan, dahil napansin ko kanina, medyo mahina yung buga niya, no? So, pagka dinukot natin yan, yung mga kalawang na nanuot dyan, mga nabuong kalawang, madudurog yan kahit papano. Tsaka natin applyan ng syringe mamaya na may hose. So, tignan nyo. Ito O, yun. So, i-sprayan natin siya. Kunwari, vacuum, yung, yun, kita nyo, marami, Kita nyo lumabas. Madumi, di ba? So, malaking bagay yun. So, sa ngayon, medyo mahina pa siya. Pero tsatsagain lang natin. Ayan, meron na. Ayan. Kanina kasi medyo sobrang hina talaga. Alam mo, parang isa-isang bula lang siya. Isang bubble lang. Ngayon, dami ng bubbles, So, ang in-expect natin dito, yung pagka mas malinis pa natin, yung talagang para siyang sprayer talaga. Ganun kalakas sana. Para, alam mo yun, pagka nag-bleed tayo, hindi matagal, no? Ayun, so, ayan. Nakuha sa tiyaga. Ayun, Ito yung hinahanap natin, no? Ganyang kalakas dapat. Di ba? Lakas. So, yan yung, okay na to, no? I-install na natin to, mamaya. So, balik tayo dito. Okay? So, kung mapapansin nyo, smooth na rin tong natin, piston, kahit hindi natin siya natanggal, lalagyan natin siya ng oil, hindi grasa, no? So, oil lang ilalagay ko dito. Kasi, meron siyang mga rubber sa loob yun, yung itim na yan, meron siyang rubber. Para pagka pinasok natin ulit mamaya, smooth na siya. Okay? Smooth lang siya. Pwede naman grasa, pero konti lang, no? Pero sa akin kasi, ito na yung matagal kong ginagawa. Oil lang nilalagay ko. Pero dun sa may rubber boots, yung pinagpapasukan ng bracket, mamaya papakita ko, grasa sanang ilalagay dun. Kaso nga, hindi ko mahanap yung grasa Pero pag gagayahin nyo to, advice ko, grasa na lang ilagay nyo dun, no? So, dito, oil lang, no? So, ito yung isang piston na nalinis natin. Siguraduhin nyo na wala nang mga magaspang na parte, no? Hanggat maaari, smooth lang siya. After yung lihain. Pag smooth na siya, okay na yan. Hindi na yan, maglalak. No? So, kuha tayo ng wire wrench. Tapos, pupush lang natin siya. Yan. So, medyo may katigasan lang. Pero, makukuha rin sa tiyaga yan. Ayan. So, ito. Dalawang kamay. Ayun, pumasok din, So, dito tayo medyo nahirapan sa isa dahil talagang maganit siya, no? So, sinubukan ko siya ng wire wrench. Tapos, ito pa, yung sa may
isang tools natin. Ayaw pa rin. So, gumamit ako nito. Ayan. Wala siyang kawala, no? Yung box wrench, no? Na 17, ayun, no? Unti-unti na siyang pumapasok. So, lagyan nyo rin ng langis yan, no? Bago nyo pwersahin na ganyan. Tapos, pwede na natin siyang itulak gamit ang wire wrench. So, ayan. Paunti-unti hanggang lumubog siya. Okay. Ayos. Yun, no? Okay na siya. Yan. So, ganyan ang position dapat niyan. Okay. So, okay na tayo dyan. Balik na natin yung kanyang pinaka-tensioner, no? Yung brake pad tensioner. Ang tawag ko dyan, eh. Para kasi siyang, nagbibigay ng tension dun sa mga brake pad. Kaya, sa akin, ang tawag ko lang personally, tensioner. Brake pad tensioner siya. So, kayo na lang bahala mag-search kung ano talaga tawag dyan. So, ayun. Naglagay ako ng langis dun sa may parte ng paglalagyan nitong rubber boots. Ayan. So, solid natin siya. Papasok nyo lang yan. Ganyan. So, hindi na maalis yan, no? Ayan, no? Yan. Lalagyan nyo ng langis yan sa loob. Oil. Siyempre, yung bagong oil naman. Kasi dapat grasa yan, eh. Grasa dapat ang ilalagay dyan. Kaso, problema ko, hindi ko mahanap yung grasa. Hindi bale, pagka mahanap ko yun, ako na bahala. Basta sinasabi ko lang sa inyo, grasa ang ilagay nyo, no? So, motor ko naman to, kaya okay lang. Kahit oil lang ilagay ko, dahil pag nahanap ko naman yung grasa, ako na bahala maglagay. So, ito yung bago, no? CSL na brand. So, magandang klase rin tong brand na to, mga bro. So, kita nyo naman yung pagkakaiba, no? Ng luma tsaka bago. So, sobrang layo na, no? Although, pwede pa naman, kaya lang, syempre, papalitan na natin yan, syempre, diba? Ayun, no? Ang mura-mura lang ng, ng brake pad. 150 ko lang siya nabili. Yan, CSL na siya na brand. So, magandang klase rin yan. So, ito, ayan, naliha ko na rin siya kahit papaano. Nabawasan na rin yung mga kalakalawang. Ito, dapat grasa din to, eh. Kaso, oil na lang ang nilagay ko. Di bale, ako na bahala dito pagka, ulitin ko na lang yung proseso. Pag nahanap ko yung grasa. So, sa paglalagay naman ng brake pad, ganito. Siyempre, pasok nyo muna yung dalawang bolt na to. Wait lang. Tapat natin sa butas. Tapos, syempre, dapat ipupush nung sinasabi kong tensioner kanina. Ayun, parang ganyan, no? Tapos, ipapasok nyo to. Ayan. Pagtatapat-tapatin nyo lang. Ayan. Pag natapat na siya, tsaka, wait lang, ayusin lang natin kasi gumalaw yung, pinaka-tensioner. So, dito nakikita nyo kung paano tayo nagkakamali, no? Para makita nyo rin, no? So, yun, no? So, ang gagawin ko, papasok ko muna siya ng nakausli. Wait lang. Yan. Medyo nakausli siya ng konti. Tsaka ako, papasok yung brake pad na bago. Ngayon, pasok naman natin yung isang bolt, tsaka yung isa pa. Ayun, okay na. So, huwag nyo munang itutulak ng sobra. Kasi, wait lang, urong lang natin. So, ganyan lang muna, no? Huwag nyo munang itulak ng sagad. Kasi, papasok din muna natin yung pangalawang brake pad na bago. So, ganyan lang. Ito, papasok nyo lang din. Ayan, tatapat nyo lang dun sa may butas. So, ganito. Ayun, no? So, hindi siya masyadong kita. Pero, syempre, tatapat nyo lang talaga yan. Tutulak lang ng konti. Ayun. Tapos, makikita nyo naman, papasok na yan. Ayan. So, para mas tuluyan siyang pumasok, gamitan nyo na siya ng Allen, no? Para mas mag-lock na siya. So, ganyan lang, no? Ganyan lang siya kadali. Yan. Kasi hindi nyo maipapasok yan kung hindi nyo rin naman i-thread. So, ito, kita nyo dito. Pansin nyo, ayun, no? Pumasok, diba? So, ganun lang. Diba? O, yun lang. Ganun lang siya kadali. O, hindi na makakalas yan, mga bro. You know? Tapos, higpitan nyo lang ng tama. Mamaya nyo na higpitan ng talaga yung pinakahigpit niya. So, ngayon, initial lang na higpit. Mamaya na ako maghihigpit. So, ayan. All goods na, no? Oh, ready to install na to. Tapos, mamaya magbi-bleed tayo, no? So, ganyan ang itsura niya. So, yun. Kita nyo? Tapos, ito. Ayan, oh. Ganyan lang siya, oh. Ito yung may rubber boots. Lalagyan natin ng oil to. No? Pero ito, mapapansin nyo, ito meron siyang markings na guhit. Bilog na parang may straight na guhit. So, itatapat nyo lang siyang ganyan. Ganyan, oh. O, ganyan.
bubuin muna natin tong bracket bago natin i-install. Tapos ilalagay natin yung Allen na lock nut para hindi na siya makakalas. So, paano ba? So, ganito, papasok nyo lang siya. Ayan. Pag naipasok nyo naman na yan, so, may guide naman siya kaya hindi kayo magkakamali. So, ganyan. Kunin natin yung Allen na lock nut niya. Yung, size 6mm na Allen. Okay. So, ganyan lang, Ito yung sinasabi ko sa inyo na grasa dapat ang nilalagay para mas smooth, no? Pero dahil motor ko naman to, okay lang. At natry ko na to dati. Sobrang tagal na, no? Tumagal naman siya, no? Tumagal naman ng taon. Di naman, nag-lock. Di naman nasira agad. So, ako, tiwala ako na kahit oil lang ilagay ko is okay lang. Pero pag nahanap po talaga yung grasa, grasa, ilalagay ko dito. So, ayan, Ito, importante, dapat to may play. Bumabalik dapat yan. Kumbaga, nagbabounce. Ayan, So, importante yan. Hindi dapat stack up yan. Okay? Yan yung mga dapat yung bantayan. Kasi kung hindi yan gumagalaw or hindi yan smooth, kung hindi nyo nalinis yan, may posibilidad na mag-lock yung hindi smooth yung ikot ng gulong nyo. Or pwedeng sumayad yung brake pad dun sa mismong rotor disc. So, ito rin. Balik na natin yung bleeding screw nya. So, tamang higpit lang. Yan. Yan, So, hand tight lang muna tayo. Yun. So, mano-mano lang. Slowly but surely lang tayo, mga bro, Hindi naman natin kailangan sobrang madaliin, Tsaka para mas, masundan nyo rin. Sa stop, pupunasan natin. So, pinas forward ko na yung pagpupunas dahil linis lang naman yan. Dito naman tayo sa may brake master nya. Assembly, So, kita nyo naman, napakarumi na. So, binaba ko na yung ibang brake fluid nito dahil lumang-luma na nga. Ayan. So, gagawin natin, tatanggalin natin yan. Tapos, gamit ang tela, tsaka babrush-brush natin para matanggal yung napakaraming dyan. Mga namuo, Tapos, talagyan muna natin pansamantala ng bago. Pero, hindi muna natin siya i-bleed kasi kailangan ko munang padaanin yung bagong brake fluid na Preston .3, Yung gamit natin. Ayan, kung papansin nyo, pinipiga-piga ko siya para pumasok siya dun sa brake hose. Tsaka, ma-flashing yung mga maruruming, brake fluid na naiwan dun sa brake hose. So, ipa-flashing muna natin ng malinis. Pag okay na, tsaka natin ibabalik dun sa brake caliper. Ayan, kita nyo? Diba? So, napakadumi, Kita nyo yung dumi? Ayun. So, ulit-ulit lang yung proseso ang gagawin ko dito. Yun. Pag naubos, dagdag ulit hanggang sa malinaw na yung lumabas. Para ako, sigurado ako na yung magmula brake master hanggang dito sa brake hose sa dulo, alam pong malinis yung dumadaloy dyan, Kasi napakapangit naman kung pagka nilinis ko lang yung sa may chamber nung brake master tapos lagay agad ng diba? Brake fluid. Ibig sabihin nun, marumi pa rin yung sa may hose dahil luma nga ito, hindi naman to bago. So, ito, malinis na siya. Ayan. So, mapapansin nyo, yung mga nalalaglag ko. Diba? Malinis na. Ibig sabihin, sigurado na ako na malinis yung, ayun, diba? Kita nyo? Hindi malinaw na siya. Diba? Ayan. So, sigurado na tayo, So, okay na yon. Ito naman, dapat, dito siya tatapat sa rotor disc. Ayan. So, tapat yun lang siyang ganyan. Tapos, lagay na natin yung dalawang 12mm na bolt na, pinakalock niya. So, ganyan lang, di ba? Tamang higpit lang din muna. Huwag nyo munang masyadong higpitan. Mamaya na kayo maghigpit ng sobra kapag na-bleed nyo na. Or, yan. Ganyan lang. So, ako, ganyan yung proseso na ginagawa ko. And, okay naman siya, di ba? Yan, Okay. So, next natin, itong banjo, bolt, tsaka yung washer. So, washer, yung banjo hose, tsaka isang washer ulit, na bronze, tapos, ilalak nyo na. So, parang na-sandwich lang yung banjo hose, So, ganyan. So, hand tight, ulit, huwag magmadali, tsaka, mamaya nyo nahigpitan ng todo. So, tamang higpit lang, huwag yung sobrang, huwag nyo namang brasuhin talaga, para hindi naman kawawa yung
ano natin, brake caliper natin, tsaka yung thread niya. Tamang-tama lang, di ba? Alam mong medyo matigas na, okay na yun, hindi naman nakakalas yan eh. So, yun. So, magbi-bleed na tayo, no? So, ang paraan naman ng pagbi-bleed na gagawin natin, dito natin padadaanin sa may brake caliper. So, yung syringe, ayun, yung pang-injection na yan na may hose. So, pinasok ko siya dyan. Tapos, nilagyan ko ng brake. Dyan ako naglagay ng brake fluid. Ngayon, bakit ganyan yung ginawa ko? Parang umakyat yung brake fluid dun sa taas. And, ma-sure ko na sobrang linis din talaga niya. Or, pag may merong konting dumi, tatanggalin din natin. So, sisiguraduhin natin malinis yung fluid na, kasi baka meron pang natira eh. Ayan, so dito natin siya padadaanin para mabilis. Ayan o. O, di ba? O, di ba? O, alinis na rin naman na siya. May mga konti lang na So, tinanggal na natin yun, no? So, dito. Ayan. So, pitan natin. Okay. So, takpan. Takpan nyo muna. Tsaka gagawin natin dito dahil nakakyat na yung brake fluid dito sa brake master. Pipigain natin to ng mga 10 beses hanggang 12, ganoon. So, depende sa inyo. Tsaka nyo, sa pinakadulong, press nyo, dapat, hold nyo lang. Huwag nyo bibitawan. Ayan. So, hold. Hold lang Tapos, luluwagan natin to. Pag luwag, mapapansin nyo may bula. Ayan. So, nakita nyo ba yung bula? Ayun bumubula yung sa may syringe. Ibig sabihin, may hangin pa. So, higpit ulit. Pagka higpit nyo dito, bitawan nyo naman. Tapos, ganun ulit. Press lang ulit, tumitigas na siya. Yan, so nararamdaman ko tumitigas na siya. Tapos, ganun lang ulit. Bigla nyo i-hold. Hold lang na ganyan, tapos luwag ulit. Kita nyo, may bula dyan. Ayun kita nyo? So, ulitin ko. Pag luwag kong ganun, kasi nga hinigpitan natin yan, bago natin bitawan, yung brake lever. Pag luwag, ayun, 'di ba? May bula. Ibig sabihin may hangin pa. So, pag lumabas na 'yon, higpitan niyo ulit. Pagka higpit, so ulit-ulitin lang yung proseso hanggang sa wala na siyang bula. At ganito na ang status niya. Pag hinigpitan niyo ulit yung sa may bleeding screw, dapat ganito na. Pag pumipitik-pitik na 'yan, ibig sabihin goods na 'yan. No? Ayan Yan. Kung meron pang konting hangin, ganun ulit-ulitin lang. Pag mahina pa rin yung preno, pumipreno naman, kaso mahina, ulitin nyo lang. Kasi may hangin pa yan, sigurado. So, ayan, okay na. Okay, diba? Okay, no? Yun, ayos, diba? Okay na siya. Yan. Sumot din yung ikot ng wala ring sayad. So, dito, lagay natin yung pinaka-rubber niya. So, dagdagan nyo lang yung brake fluid pagka wag nyo masyadong punuin. Saktuhan lang kasi meron pa tong takip itong rubber na to. Tapos yung pinaka-takip para hindi naman lumuluwa. So, ayan, balik natin yung pinaka-takip niya. So, mga bro, ito stock pa rin tong yung brake master ko. Ito pa rin yung original niya magmula nung binili ito nung 2010. Ito pa rin yun. Hindi pa ito napapalitan. Bali, ang napapalitan lang yan is yung pinaka-repair kit niya. Brake master repair kit. So, nakailang palit na ako nun. Pero, yung mismong brake master, hindi pa. Ayun Yun wala nang maingay diba? All goods. Ayan. So, mas malalaman natin yan bukas. Bukas kasi gabing-gabi na bukas testing natin siya kung iingay pa rin. So kinabukasan tinesting ko siya, ayan, mapapansin nyo may araw na rin para mas kitang kita. Tapos pakinggan nyo kung maingay ba. Ayun, smooth. Ayun, so okay na siya mga bro, So maraming salamat sa panonood. I hope na nakatulong tong video na to kahit na simple lang siya. Hindi naman tayo expert sa mga ganitong bagay. Ayan, so thank you sa panonood ninyo, sa suporta, and sana ma-apply nyo rin to sa mga motor nyo at matuto tayong lahat. So salamat.